Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. So another Friday ulit at alam mo pong tayo ay nakaredy na para tayo ay manalangin. Amen po sa bawat simbahan natin. Itong nakaraang Lunes po hanggang kahapon ay may topic po tayo at lahat po ito na topic ay alam natin pero kailangan pong ma-review natin, kailangan maisagawa po natin. Ito po yung ano ang nagagawa ng travail. Meron na pong 16 na naitalakay dito. Actually, madami po ito. Okay po? So, maganda po na ang bawat isa ay nai-remind. No, ano ba talaga ang nagagawa ng travail sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao, sa ministry mo, at sa simbahang kinabibilangan mo. At ang mga pastor po natin ay i-discuss yung 16, no, na mga nagagawa ng travail at yung unang-una po na kanilang sinabi ay nakakapag-born again. Alam niyo po, wala po ang bawat isa sa atin, wala po ako, wala po ang nagmi-ministry kung wala pong nanalangin sa travail. Ang travail po ay kaibahan ng tongues. Ang sabi po sa 1 Corinthians 14:4, ang tongues ay ang pinalalakas o pinalalago ay ang buhay espiritual at yung pananampalataya. At yung naman pong travail, alam niyo po itong travail na ito ay hindi po ito isang ordinaryong panalangin. Sabi mo sa katabi mo, ito ay hindi ordinaryong panalangin. Ito po ay pananalangin na may diin, may groaning, may higpi, may iyak, may sakit. Amen po. So, pag ang isang tao, isang Kristiyano ay natuto na mag-travail, doon na magsisimula na mayroong mag-born again. Ano po ba yung mga bagay na bakit minsan ang nananalangin naman tayo pero bakit tayo lang? Kasi hindi natin na ipa-practice. No? Sabi mo sa katabi mo, practice. Kailangan na ipa-practice natin ang pagtatrabail. At ang sabi nga po ng travail, ito ay may diin, no? May kakaiba, no? Pag ikaw ay nagtatrabail. Ang travail ay isang manifestation of grief of the heart of God. Katulad ng babaeng nanganganak, no? Sabi niya sa Galatians 4:19. Paano ba ang isang babaeng nanganganak, no? Kahit hindi ka naman na-experience ng mga anak, pero alam mo kung gaano kahirap para ilabas yung bata. At ang travail po ay ganun kahirap, no? Kaya minsan may mga tao o may mga iba na minsan hindi talaga kaano na mag-travail. Bakit? Kasi andun yung hirap mo, andun yung kailangan maidiin, mailabas mo ito. Amen po? So, kailangan, sabi niya sa Isaiah 66, chapter 66, verse 8, no, walang magiging resulta kung wala pong mga anak. Kailangan, basahin na lang po natin, alam naman po natin yung verse na yon. No, ang travail ay compassion, no? Kailangan may compassion ka sa kaluluwa, meron kang habag, meron kang awa, may kaya ka nagtatrabail para may ma-born again at maligtas. Hindi ko na po isa-isahin, babasahin ko po ito lahat at itong 16 na to at iyaano ko na lang po kasi medyo po mahaba. No, ano pa, nakakapagpatulad kay Kristo, no, like Christ. Kaya nga sinabing like Christ, katulad saan? Ugali, sa pag-iisip, ano po sa kaluluwa mo, ano po ba, no, andun yung ugali mo na dapat meron ka ditong fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Bunga, Galatians 5:22-23. Amen po, yun yung isa sa nagiging dahilan kung bakit kailangan ang bawat membro ay marunong mag-travail para nagmamanifest, no, lumalabas yung pinagpipray mo, yung pinagtatrabail po natin. Amen po, sabi niya po, no, katulad nila Pablo, no, paano sila nag-disciple, no, nag-produce ng isang, sabi nga nila, ng isang Timothy. Alam niyo po, napakasarap na ang bawat isa sa atin ay mag-produce ng isang Timothy. Pero hindi po natin magagawa yon. Sorry po sa sasabihin ko, kung tayo po ay medyo tamad,
mag-travail. No? Mag-tongues, opo, normal po yun. Pero yung pagta-travail ay isang special, amen, na dapat ginagawa ng isang Kristiyano araw-araw or at least, no, within a week, magkaroon ka ng time na mag-travel, 2, 3 beses. Amen, or time na may time na tinatawag kang mag-travel. Number 3, nakakapagpabago, nakakapagpatatag. Number 4, no, nakakapagpabago saan? Nakakapagpalago spiritually. Amen po, umahaba ang pag-unawa natin, nagkakaroon tayo ng direksyon, ang spiritual life natin. Amen po, napapalago ng travel. Amen po, so ang pagka-travel ay nakakalago. Amen po, hanggang ngayon, ang tagal na, ay baby Christian pa din, no, pag-iisip, no, yung ugali. Amen, mag-travel po tayo, no, idiin mo yan, ipanganak mo yan. Amen po, ipanganak mo yung mga tao, ipanganak mo yung ugali na yan, panganak mo para ikaw ay lumago. Nakakapagpatatag, no, nakakapagpatatag ang travel, mas magiging matatag ka. Kaya kaya natin labanan ang lahat ng kaaway. Amen po, anong sabi ng 2 Corinthians 10:4? For the weapon of our, at na lang, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng kuta. Amen po, pag nagtatravel ka, andun yung ang kaya mong gumiba ng mga kuta, no, ng mga ruler of darkness, principalities, no, yung mga yan, stronghold yan, lahat yan, pag nagtatravel ka. Amen po, lahat yan ay nakakaya. Number 5, nakakapagpagana. Iba, no, ang iba po, yung members mo ay tumatagal, no, kailangan kung pinagpapatuloy ang pagtatravel, no. Sabi nga sa 6, lubos na masunurin sa will ni Lord. No, pag nagtitravel po tayo, nagtidevelop, no, yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naririnig natin, nasusunod natin ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay nagtatravel. Kaya minsan, nagtatangs lang tayo, hindi natin marinig, no, yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya, ang kalooban ng Diyos ay maririnig mo lang kung nagpapatuloy tayong nagtatravel. Number 7, overcomes weaknesses, no? Mo-overcome mo, mapagtatagumpayan mo yung ating mga kahinaan. Kahinaan saan? Sa mind, body, will, and prayer. Mapagtatagumpayan natin ang mga kahinaan. Kaya tayo po ay everyday travel, or sabi nga is 7 days, no? 24 hours, may time ka na mag-travel. Alam niyo po, ang travel ay dinidesire din yan. At may time na kahit anong ginagawa mo, katulad ng dun sa ating Art of the Prayer, di ba? Nakalagay doon, si Kenneth Hagin, nakikipaghalubilo, may time na may nararamdaman siya. Kaya ang ginawa niya, umalis siya para mag-travel, para manalangin. May tawag na ganun po. At pag naramdaman po natin yun, huwag po natin itong baliwalain. Amen po, sabi niya po sa Roma chapter 8 verse 26, sa gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin mga higbi na hindi maisaysay sa pananalita. Ito po ay sinabi ni Apostol Pablo. Amen po, nakakapag-backslide back. No, ibig sabihin no, nakakapagpabalik. No, minsan, di ba, pag lagi po tayo nagtatravel, ang kongregasyon or individual, yung mga tao na nawala na, yung mga tao na nanghina na, dahil nagtatravel tayo, nandun yung habag, yung puso, amen, ang pagtatravel natin, makikita mo na lang biglang magsisimba. Makikita mo na lang nandyan na sa loob ng simbahan. Bakit? Because of travel. Amen po, na ipapanalangin, na ipapanganak muli. Amen po, nakapagpabalik sa buhay Kristiyano. And dumadating na, ay andyan na siya. Bakit? Kasi nagtatravel. Mayroong pagsusumamo, mayroong hikbi, may groaning po. Amen po. So sabi number 9, nakapagpagaling ng sermon, nakapagparami ng anointing. Amen po, nakapagpabuhay ng mga patay, nakapag-produce ng miracles,
Number 13, nakakapagpagana ng gift of the Holy Spirit. Nakakapag-produce ng revival. Amen po, hindi ko na isa-isahin. Nakakapagbabago ng ugali. Amen po, nakakapagpakilos sa mga angels of God. Amen po, lahat ng ito, itong 16 na ito at mayroon pang darating, lahat yan ay nagagawa yan ng trabail kung mayroong magpapagamit. Amen po, kung yung trabail po na to, kung gagamitin at mayroong taong magpapagamit, magfa-function, magmamanifest, di ba? Magpuproduce ito ng mga nabanggit natin at sa mga babanggitin pa natin. Amen po, ang trabail ay hindi lamang po yan pinag-aaralan, ina-act. No, ito po ay sign of act. Iaayos mo, no, igagawin mo kasi yung kailangan para maramdaman mo yung groaning, yung habag, yung sakit, yung iyak mo sa Panginoon. Maabot, maisagawa at magmanifest ang trabail sa bawat isa sa atin. Amen po, prayer of trabail, it is a groaning, crying in the spirit which can take on several different manifestation. Amen po, iba-ibang manifestation pag ikaw ay nagtatrabail. Panalangin, may bigatin, may diin, may iyak, may hikbi, may groaning para mag-manifest sa natural world. Ano po yun? Para mag-manifest dito sa mundo. Amen po, yung pinagtatrabail natin, mag-manifest siya dito sa natural world, dito sa mundo. Kasi ang trabail is form of intense intercession giving by the Holy Spirit. Ulitin ko po. Kasi ang trabail is form of intense intercession given by the Holy Spirit. Intense. Ibig sabihin, hindi po malimanay. No, hindi po yung tongues, kundi trabail na may bigatin. Kaya ang bawat isa po ay magkaroon ng habag sa kaluluwa para mai-develop natin yung ating pagtatrabail. Kasi ang pagtatrabail ay maraming nagagawa. Beneficyo sa'yo, benefit sa'yo, benefit sa mga kaluluwa na gusto mo na mailapit sa Diyos at sa simbahan po natin. Amen? So, ugaliin po natin na isagawa ang pagtatrabail. Amen po, gawin ang pagtatrabail. Minsan po, pag mas maganda po na ako nagtatrabail, gusto ko mag-isa lang ako na nagtatrabail. Amen po, mas nakaka-concentrate ka pag mag-isa ka lang na nagtatrabail. Meron naman po, maganda naman na pag prayer meeting, kayong lahat ay nagtatrabail. Amen po, para sama-sama natin na mag-manifest, amen po, yung trabail at makita natin yung resulta dito sa natural world. Amen po, so yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po ulit sa bawat isa sa atin. At ito nga po, nandito po tayo muli para tayo ay mag-aral, magpuri, manalangin sa ating Panginoon na napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Ito po ay paalala para sa ating lahat. Ano po? Dahil yung pong mga nagagawa ng trabail, out of 36 po na-discuss na po natin o napag-usapan na po natin ang 16. Ano po? At yung nga po ni-review po ni Pastora Lea. At dito po sa Rema, ano po, ang ginagawa po natin ay patuloy na inaaral ito. Alam na po natin yan, pero ngayon ay isang paalala sa atin at isang paglilinaw sa atin kung ano ang dapat natin gawin, ano po, para ang ating simbahan ay patuloy na magkaroon ng kaluluwa. Dahil ito ang hahanapin sa atin ng Panginoon. Ano po, ang hahanapin sa atin ng Diyos individual ay yung kaluluwa, kung ano ang ginawa mo dito. Isang way po na ang isang Kristiyano ay magkakaroon ng access o pakikipag-communicate sa ating Panginoon ay ang panalangin. Kaya nga, ang panalangin ay hinalintulad sa paghinga. Kaya kung ikaw ay hindi nalalangin, maaaring mamatay po tayo kasi ang hirap huminga, physically. Ang hirap hindi huminga physically, segundo lang patay ka na. But in spiritual, yun po hinalintulad dito. Kaya hindi po pwedeng ang isang Kristiyano ay walang panalangin. Kailangan po may panalangin.
At meron pong mga iba't ibang uri ng panalangin at mga prinsipyo ng panalangin. At ito nga pong panalangin na ginagawa po natin ngayon, ano po, yung intercessory prayer at dito po sa magitan ng pagtatrabail. Ano po, tayo ang ginagamit ng Diyos, ano po, para tayo ay makadulog sa Panginoon at daladala natin ang mga bigatin ng simbahan o ng kaluluwa na iyahatid at iaabot natin sa Panginoon. At isa nga po dito ay yung pong mga nagagawa ng trabail sa atin. At nakikita po natin, pag ginawa niyo ito, may magandang resulta ang pagtatrabail. At yun po, may mga bigatin po tayo sa bawat isa. At sabi nga niya sa Romans 8:26, hindi po tayo marunong manalangin. Kaya ang Espiritu, ng Panginoon ang siyang tumutulong sa atin. Siya ang nagtuturo sa atin, hindi tayo marunong manalangin, lumuluhog sa atin para sa ating mga dapat na ipanalangin na hindi po natin magagawa sa paraang pananalita. Kaya nga po sa magitan ng tongues, nagkakaroon po tayo ng bigatin, nararamdaman natin yung groanings, yung hikbik, at yung pagtatrabail. Ang trabail po ay nararamdaman mo. Ito yung matinding sakit na nararamdaman mo. Ito yung klase ng parang isang babaeng nanganganak ang pakiramdam ng klase ng sakit. May hirap kang mararamdaman, may bigatin kang mararamdaman. Mighty prayer, ibig sabihin makapangyarihan itong panalangin na ito. Amen. Fervent prayer ito, taimtim na pananalangin ang trabail. At alam niyo po ba, ito ay responsibilidad ng isang mga mananampalataya ang manalangin at ang pagtatrabail. Dahil alam niyo po ba na binibigay ang pagtatrabail dun sa mga taong handa at dun sa mga taong ipanganganak. Hard work po ang trabail. Amen po. Kaya nga po, isang example na ibinigay po sa atin na siyang sinasabi niya palagi, kinuquote natin ito sa Galatians 4:19-20. Ito po yung pagtatrabail ni Paul. Alam niyo po si Pablo ay nagtrabail. Para sa atin, nagkaroon siya ng labor and travail. Kaya nga sabi niya po doon, di ba, sa Galatians, ulitin ko, minamahal kong mga anak, dahil sa inyo minsan pang nagdaranas ako ng hirap, tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Nagsasalita si Apostol Pablo na kahit siya, ay noong in-express niya, yung spiritual and emotional travail niya, nung sinusulat niya ang Galatians, doon siya nagbigay ng panalangin, at paghibig, yung pagod niya, yung trabail niya, ibinigay niya na tulad ng isang babaeng nanganganak, sabi niya, sa Galatians 4:19, na inihiling niya doon na minsang pang naranasan niya na katulad ng hirap ng babaeng nanganganak, na ang nais niya ay mahubog tayo hanggang sa ganap tayong mahubog na like Christ sa pamamagitan ng Panginoon Hesus Kristo. Isa pa na nagbigay ng trabail ng halimbawa sa atin ay ang Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 22 verse 44, kung natatandaan po natin, ito yung panalangin niya doon sa Garden of Gethsemane. Yung kaligtasan ng kasalanan ng mundo ay ipinagtrabail niya. Si Jesus ay nanalangin bago po siya dakwin, at ang klase ng panalangin doon ay trabail. Dahil sabi niya doon sa Luke 22 verse 44, tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis at animoy malaking patak na dugo. Nandoon yung paghihirap, kaya nga sabi niya, hindi ang kalooban ko, Panginoon, ang maganap. Kung pwede lang tanggalin mo ang sarong ito, pero hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. Isa sa nagbigay ng halimbawa sa atin sa pagtatrabail ay si Jesus. Bago siya dakwin, dun sa Garden ng Gethsemane, bago siya kunin, bago siya parusahan, bago siya paratangan, ay alam na niya, nanalangin siya, at halos yung sinasabi doon, taimtim na pananalangin ni Jesus bago siya dakwin, ay
nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga alam niya sa bawat tatakbuhin niya after po ng prayer niya, amen, ay naipag-travail na niya, naipanalangin na niya, alin po ang kaligtasan na ibinigay sa ating lahat. Ang pagkapatay niya doon sa krus ng Kalbaryo ay naipanalangin na niya doon lang sa lakas na nandoon na kanyang naranasan, sa hirap ng kanyang mga naranasan, amin po, ay naipag-pray na po niya. Mga kapatid, kailangan lamang po ay willing tayo, na ibigay ang oras natin at naghihintay ang Panginoon para mangusap sa atin at iparanas sa atin, iparamdam sa atin ang bigatin sa magitan ng panganganak. Ang travail po ay panganganak at naghihirap na pakiramdam. Amen po. At ang resulta nito sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, hindi lamang ito nakakapagpa-born again. Tulad nga po, amen, ng mga naibanggit po sa atin. Marami pa pong nagagawa at yung nga po, hindi po tayo titigil. Ito po ay tuloy-tuloy hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya nga, hanggang ngayon, doon po ang Panginoong Hesus sa John, ang sabi niya doon, inihahanda pa rin po tayo ng Panginoon doon sa kalangitan. Amen po, ng ating pupuntahan. Kaya nga mga kapatid dito sa Rema, lahat po ng tagumpay, lahat po ng kung anong naisin po natin, yun po ay ipagdulog natin sa magitan po ng panganganak. Panganganak sa simbahan, panganganak sa kaluluwa, panganganak sa pangangailangan mo, panganganak sa pinansyal na pangangailangan mo, panganganak sa relasyon, amin po, panganganak sa lahat ng gamit mo, o panganganak doon sa kailangan mong ipanalangin, ipagtrabail, ilabas ito sa magitan ng panalangin. Kaya nga po, ang kailangan lang po natin, oras. Dahil maghihintay ka doon sa panganganak mo, sa bawat ipapanalangin mo. At muli kong sabihin ko sa atin, responsibilidad ito at binibigay lamang ito dun sa mga taong pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon na marunong maghintay sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon po, patuloy po tayo na magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa pagpupuri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kabantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuring pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuring pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay
karapat-dapat kang purihin, pasalamatan, nakilain, dahil sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat po sa patuloy na pagsama ninyo dito sa amin sa Rema Evangelistic Church International, ang kabuuan ng aming simbahan, Panginoon. Sama-sama po kami na lumalapit ngayon, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Tinataas po namin ang bansang Pilipinas. Nakikita niyo po ang kalagayan ng bansang Pilipinas ngayon, Panginoon. Tinataas namin, O Diyos, ang aming mga namumuno, O Diyos, sa bawat departamento, Panginoon. Ang aming Presidente Marcos, O God, hanggang sa pinakamababang posisyon. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila. Patuloy niyo po silang gabayan, O Lord. Lalo na, Panginoon, sa pagdedesisyon, Panginoon, sa Pilipinas, O Diyos. Sa mga desisyon ay kakabuti, kakaganda, kakaunlad ng bansang Pilipinas, Panginoon. At sa mga pangangailangan po namin, O Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, ng iisang layunin, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na gumamit ka ng mga manggagawa mo, O God, na patuloy na ihatid din sa kanila ang iyong salita, Panginoon. Ang mga pangako mo, Panginoon, na kanilang panghahawakan at lalakaran, Panginoon, at guidance nila, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, O Diyos. Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, pangako mo, Panginoon, sinabi mo, ano man ang talian namin dito sa lupa, tatalian mo sa kalangitan. Ano man pakawalan namin dito sa lupa, pakakawalan mo sa kalangitan. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang kaligtasan ng bansang Pilipinas. Pinawasak namin ang false religion, false doctrine, ang kawalan ng pananampalataya, ang pride sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin sa bansang Pilipinas. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pinakakawalan namin, Panginoon, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas, O God. Lord, hallelujah, ang mataas sa pananampalataya, ang pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Shame and repentance, O Lord God, ang marunong humingi ng tawad, Panginoon, at hanapin ka, Panginoon, sa buhay nila, O Diyos. Lord, abutin mo ang bawat nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan, O Diyos. Tinataas po namin sila sa iyo, ang bansang Pilipinas, Panginoon. At binawasak din namin ang kawalan ng pag-ibig, corruption sa pangalan ni Jesus, walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus, ang kahirapan sa pangalan ni Jesus, ang El Nino na to, ang init na ito sa pangalang weather namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, binawasak namin ang hindi tamang weather sa pangalan ni Jesus, binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Lord, binawasak din namin sa pangalan ni Jesus ang mga klase ng droga, bisyo sa pangalan ni Jesus. Binawasak namin ang kasalatan, kawalan, kahirapan sa pangalan ni Jesus na binawasak namin. At Panginoon, sa pangalan po ng anak na Jesus, nagpapakawala kami ng pagkakaisa, ng pag-ibig, Panginoon. Nagpapakawala kami ng prosperity, nagpapakawala kami, Panginoon, ng tamang temperatura, Panginoon, O Diyos ng bansang Pilipinas. Alam niyo, Panginoon, ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Alam niyo ang kakayanan, Panginoon, para sa init na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin po namin na maraming salamat sa ulan, Panginoon, O Diyos. Na siya makakaginhawa sa lahat ng mga tao, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Salamat din, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa kabanalan, Panginoon, hallelujah, ng bansang Pilipinas na may takot sa iyo, may pagmamahal sa iyo, Panginoon. Patuloy na yung pinakakawalan, Panginoon, ang prutas ng iyong Espiritu, ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, Father God, sa bansang Pilipinas. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng pangangailangan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Patuloy niyo pong pakialaman ito, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin ang lahat na nagbibigay, Panginoon, ng kapastoran po namin sa Everyday Rema Philippines, Panginoon, na Bible study po namin. Dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, ang mga revelation ninyo, Panginoon, ang patuloy na manguna, at hayaan niyo po, Panginoon, sa bawat magsasalita, O God, ay matumbok po namin yung perpektong kalooban po ninyo na dapat po namin maibahagi at makapagpalakas sa bawat isa, Panginoon, na
nakakapakinig, O Diyos. Ingatan niyo rin po sila, pagpalain sa kanilang ministeryo, at gayon din po, O Diyos, sa kanilang pamilya, Panginoon. Bless them, O Lord. Sa pangalan po ng anak na si Jesus, tinataas po namin sila sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, tinataas din po namin ang mga aming kapatiran, ng mga nasa abroad, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga nasa abroad na kapatiran po namin ay magkaroon din po sila ng bigatin na hindi niyo po sila dinala doon, Panginoon, ay para magtrabaho lang. Kundi, Panginoon, dinala niyo sila doon dahil they are your ambassador. Dala-dala nila si Kristo sa puso nila na ibabahagi ito, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, ang kanilang pamilya rin na naiwanan dito ay ingatan ninyo. At ingatan niyo rin po sila doon at pagpalain, Panginoon. Sa pangalan po na yung anak ng si Jesus. At Lord, dalangin din po namin, Panginoon, O Diyos, ang mga under construction, O Lord God, ng mga simbahan po namin. Lord, tulad ng vision ng aming Senior Pastor Boy, Father God, na tunay nga, Lord, hallelujah, above the normal, Panginoon, hanggang sa makamit namin ito, hanggang sa pagdating ninyo, magpapatuloy kami na hanapin ang mga simbahang ito, Panginoon, na itinalaga ninyo para sa remang, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ito sa iyo. At Lord, lahat po ng mga prayer request ng aming mga kapatiran ngayon, sinulat sa papel o babanggitin ng kanilang mga bibig ngayon, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga prayer request na yan. Hindi ka, Panginoon, bingi para hindi mo masagot, Father God, ang mga prayer request na yan. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, kiniklaim na po namin, nagpapasalamat na po kami sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isang may mga prayer request sa iyo, Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami ang kasagutan. Gayon din, Panginoon, nagkakaisa kami sa Rema, Panginoon, sa aming Senior Pastor Boy, na patuloy niyo po siyang ingatan. Patuloy niyo po, Panginoon, ang kanyang health. Lord God, ay patuloy na yung kalakasan na nagmumula sa iyo at kumpletong kagalingan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay ng aming Senior Pastor, Father God. Salamat po, Ama, ito pong aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat, O God, sa gabing ito. Dalangin po namin ang aming Senior Pastor. Ingatan mo siya, saan man siya. Pagka, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Nagming po, Lord, tinatas ko sa iyo kanyang mga kapatid, Panginoon. Ingatan mo, O God. Bigyan mo sila, O God, ng malakas, Panginoon, na pangakatawan ng pag-iingat at nagmumula sa iyo. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy mo, Panginoon, na pagkaisahin, Panginoon, ang isang layunin, Panginoon. Mabuo, Panginoon, ang pag-ibig, mabuo, O God, yung burden sa simbahan, O God, sa aming mga leaders, sa bawat outreaches, Panginoon, ibigay mo sa kanila, Panginoon, yung burden, Panginoon, O God. At Lord, salamat sa pag-ibig, sa unity, O God, na binibigay mo sa aming mga leaders, O God. Pero din po, Lord, dinatas namin aming mga kapastoran, O God, ang mga workers, ang mga bawat simbahan, O God, ang bawat outreaches ng aming simbahan ngayon dito sa Rema, O God, na pag-iingat na bumula sa iyo. Ingatan mo ang lahat, O God, ng mga pastors, mga workers, Lord, sa mga ginagawa nila everyday, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-ingat, O God. Patuloy mo, nabigyan mo sila ng kalakasan, physical, spiritual, Panginoon, O God. At sa time, O God, na sila ay may lungkot, Panginoon, ikaw yung kasiyahan nila. Sa time, Panginoon, na marami silang tanong, ikaw yung sasagot, O God. Patuloy mo silang bigay, Panginoon, yung vision mo, Panginoon. O God, at patuloy na ibigay ang burden, Panginoon, sa mga workers, sa mga pastors, sa bawat simbahan, sa bawat member. Hallelujah, O God. Sapagkat ito, Panginoon, yung binigay mo sa bawat isa sa amin, O Lord, ang mga tao, O God, ay magamit mo ang bawat isa sa kanilang kaligtasan. Pero din po, Lord, ingatan mo ang bawat pamilya, Panginoon, bawat outreaches, O God. Nakikita mo ang mga pangangailangan, O God. Salamat, Panginoon, sa mga kagalingan. Inawasan ko sa pangalan ni Jesus ang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus sa bawat isa dito sa Rema sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. At Lord, nagpapakawala ako, O God, ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, O God. Nagpapakawala ako, Panginoon, O God, ng kalakasan, O God, ng pangangatawan ng lahat ng aming mga miyembro. Patuloy, Lord, na ibigay mo pa yung lalong pangbigatin
ng bawat isa sa mga kaluluwa. At patuloy, O God, ibigay mo yung pag-ibig, pang-unawa, Panginoon, O God, katapatan sa paglilingkod sa iyo, O God, sa bawat membro, O God, ng simbahang ito, O God. Hayaan mo na ang manatili, Panginoon, O God, yung vision mo, Panginoon, panatili, Panginoon, yung patuloy, O God, na burden sa mga kaluluwa na nangangailangan, Panginoon. Ituro mo sa bawat isa sa amin, sa mga workers, Panginoon, sa mga pastors, at sa mga bawat isa, Panginoon, ng outreaches namin. Ikaw ang siyang manguna sa lahat, Panginoon, O God, sa aming outreaches, O God. Ganun po, Lord, ingatan mo ang mga naiwan, O God, ng pamilya, ng aming mga pastors and workers na naka-full-time, pag-iinag mo mula sa iyo. Lord, kalingain mo ang kanilang mga pangangailangan, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo, O God, ang aming church planting, O God. Ituro mo ang aming mga panyapak kung saang lugar, Panginoon, pwede, O God, na magtayo ng iyong simbahan para sa kaligtasan, O God, ng mga nasasakupan, O God. Ganun din po, Lord, salamat sa mga renta, salamat sa mga allowances na patuloy mo na ibinibigay yung mga anghel. Inutusan namin na paratingin ang mga pangangailangan pinansyal, Panginoon, ng bawat simbahan, O God. At ganun din po, Lord, tinataas namin ang lahat ng activities ng Rema Evangelistic Church, sa mga outreaches, mga anniversaries, at Lord, sa mga darating pa, Panginoon, na camping namin, Panginoon, O God. Ngayon pa lang, Lord, ikaw nang siyang manguna, ikaw ang God of provider namin, na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, tatayuan namin ang mga pangako mo, O God. Tatayuan namin ang iyong mga salita upang, Lord, magpatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo hanggang ikaw ay dumating, O God. Lord, ang bawat isa ay patatagin mo spiritually, Panginoon. Patatagin mo, Panginoon, O God. Kumapit, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, sa iyong salita lamang, O God. Lord, salamat po at lahat ng aming pinanalangin ay binabalik namin sa iyo, O God. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y muli magpuri sa Panginoong Diyos na napakabuti. Hallelujah. Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit. Walang pantay, pag-ibig mong tunay, papuri karangalan, aming sa'yo lamang. Hallelujah. Diyos na napakabuti, siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Sa'yo kami lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mo'y tunay, paburit karangalan, tanging sa'yo lamang. Napakabuti mo, aming Diyos Ama.
Panginoon, ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, Panginoon, Yes. ay magpakailan at magpakailanman, Panginoon, ay nananatiling tapat, O Diyos, sa bawat isa sa amin at dito sa aming simbahan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa pakikisama ninyo sa amin, sa pakikitagpo ninyo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, na patuloy namin nararanasan, nararamdaman, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Ngayon pa lang kami ay nagpapasalamat na at angkin ang katagumpayan at kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming sangop na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po na pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. God bless.